So eto na mga sangkay, Senator Bongo mukhang naninilikado po ngayon. Hello, what's up guys? Kamusta po kayong lahat? Okay, eto pag-usapan po natin patungkol po kay Senator Bongo. Ngayon kasi nagiging usap-usapan po ngayon ang pagkakadawit nito mga sangkay sa malalaking issue, no, na kinakaharap ngayon ng mga ng dating administrasyon. Eh, syempre, kabilang po siya doon, mga sangkay. Ngayon kasi, may inilabas na tinatawag na drug matrix na kung saan nandun makikita yung mga ugnayan ng mga personalidad na may kinalaman po sa ipinagbabawal na pulburon at mga sindikato. Ngayon, alamin po natin paano nadawit itong si Senator Bongo. Ito ba ay isang political, mga sangkay? Strategy para pusiraan siya or ito ay totoo? Well, tingnan po natin. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.36 million subscribers na dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto kasi ang nangyari. Ito po ay mula po sa PDEA Drug Matrix. Si Senator Bongo mukhang malapit daw po sa mga kakaibigan na involved po sa tinatawag na mga drug personalities po ito eh. Well, tingnan po natin ang balitang ito mga sangkay. Medyo, ang lakas makakontrobersyal eh, no? Sabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon na malapit na magkaibigan si Senador Bongo at ang drug personality na si Alan Lim. Kasama si Naguat Lim sa matrix ng PDEA na nagpapakita raw sa malalim na ugnayan ng iligal na droga at pogo. Okay, so ayan mga sangkay. Ito ata yung kay Trillanes eh, no? So ito po si Alan Lim na sinasabing involved daw po sa illegal na pinagbabawal na pulburon. So makikita po natin may picture sila nila Tatay Digong. So, si Bongo is close friends. Ayan oh. Ayon sa PDEA, si Alan Lim ay sangkot sa iba't ibang krimen gaya ng kidnapping at wanted din sa China. Kita nyo na? Dahil sa illegal na droga. Hindi pa matukoy ng PDEA kung may uugnay nga si Go sa illegal na droga dahil nag-iimbestiga pa sila. So, kaya iniuugnay si Senator Bongo dahil kaibigan daw po niya ito. Di umano Sabi dito mga sangkay, mukhang tropa. Kasi may mga pictures pa. So, sino ba ang naglabas nito mga sangkay? Si Trillanes ba? Una ng ilang kongresista, huwag isali ang mga tao sa matrix kung hindi pa kumpirmadong konektado sila sa droga. Itinanggi naman ni Go na kaibigan niya si Lim, sabay giit na hindi siya sangkot sa illegal drugs. According to our informant, they are just close friends. Close friends. Ano ba, nagkataon lang ba na naging close sila mga sangkay ng na yon? Drug personality? We just put it there. They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs. So, close friends sila, mga sangkay, pero hindi ibig sabihin daw, involved si Senator Go sa ipinagbabawal na pulburon. Pero kayo guys, tingin nyo ba mga sangkay, walang kinalaman si Senator Bongo o hindi niya po ito alam? Itong taong to, isa sa mga itinampo ng China mga sangkay dahil nga po sa ipinagbabawal na pulburon doon sa China. Nagkataon lang na naging magkaibigan sila. And we are still digging that what we can have against these people. It would be wrong for you to include a person who is not involved in those alleged crimes. Kumban, huwag tayong magkakamali because you do not want to accuse a wrong person. Napaka-irresponsable naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Okay, so ang gusto mangyari ng mga congressman, huwag ilalagay doon sa drug matrix
kung hindi pa sigurado o kumpirmado na siya ay involved. Kasi hindi daw ibig sabihin na magkaibigan itong si Bongo at saka yung taong yun, mga sangkay na tinutukoy na drug personality, involved na po si Bongo sa kung anumang mga ginagawa ng tropa niya, mga sangkay na wanted nga po doon sa China. Pero kayo, mga sangkay, ano sa tingin nyo? Wala talagang kinalaman si Bongo dito o inosente siya na wala siyang alam na itong taong to tinapon na po ng China? Higing malicious po ito. Hindi po kami close friends ni Alan Lim. Hindi daw sila close. Ayan ha. Tinanggi po ni Senator Bongo na hindi daw po sila close. So, sino ba may sabi na close sila? Yung PDEA, mga sangkay. At mas lalong hindi po ako involved sa illegal drugs. Okay. Ngayon, eto, tingnan pa natin itong isa sa mga balita tungkol dyan. Pinuna ng mga mambabatas ang ginawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na matrix ng POGO illegal drug trade kung saan isinama si Senator Bongo. Malianya na inilabas ito sa pagdinig ng House Quadcom dahil wala naman umano itong direktang involvement sa nasabing illegal na aktibidad at incriminating umano ito para sa senadora. Okay. Ito yung kinagandahan mga sangkay ng Quadcom sa totoo lang. Hindi po ito katulad ng sabaw ng mga hearing doon sa Senate. Dito po sa House of Representatives, itong mga congressmen, magagaling po mga sangkay bumasa sa mga issues. Kita nyo to Kung kalaban ng mga Duterte itong Quadcom, di sana diniin na nila si Bongo. Pero hindi po, di ba? Ang ginawa po nila, inawat pa. Sabi nila, teka lang. Baka naman hindi kayo sigurado dyan. Tinanong kung sigurado, pero ang sagot doon mga sangkay, hindi pa ganun kasigurado kasi kaibigan lang daw po. So sabi ng mga congressman, huwag niyong isasali kung hindi kayo sigurado. Kasi mahirap daw magparatang. You see guys, hindi po sila anti-Duterte. Talagang ginagampanan lamang po nila yung mga tungkulin nila para mag-imbestiga sa mga bagay-bagay. Nagaya po ng confidential funds. OVP budget ni VP Sara, di ba? Maliban dito mga sangkay. Ito kasi, yan siya. Medyo tagilid ako dyan. Ayoko talaga sa taong yan Kasi mga mga miyembro po ito ng mga kamakaliwa. Marinding binatikos ni Senator Go ang PDEA at tinawag na irresponsable. Git ng senador, hindi siya sangkot sa illegal na droga at galit siya rito. Okay? Sige. Irresponsable naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Nagiging malicious po ito. Logical attempt to establish guilt by association. Rehash to dahil pinagbabasihan nila report po ni Asierto na hindi naman credible witness. Hindi ko naman po siya kilala at hindi ko rin alam kung bakit galit na galit siya sa amin at pinag-iinitan niya kami. At kada election na lang po, ito ang nagiging issue. Bulok na style yan, yung dudumihan ka, tatapunan ka ng dumi. Pare-parehas lang din naman kayo. Pare-parehas lang ngayon. Wag na silang magkipagplastikan. Ganyan sila mga politiko. Tapunan talaga ng dumi para umangat. Kumbaga, itong tinutukoy ni Bongo, totoo naman. Pero ginagawa din po ng kampo nila yan, mga sangkay, against sa mga kakampi ni PBBM. So, pare-parehas lamang po sila dyan. Para sila po ang pumuti. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan, mga sangkay? Sa tingin nyo ba, wala talagang kinalaman si Senator Bongo? Ngayon nandun siya sa Matrix? Or may kinalaman? Kasi kaibigan daw mga sangkay. Pero tinanggi ni Senator Go na tropa niya o kaibigan niya yun. Ano ang inyong komento mga sangkay? Mag-comment lamang po sa ibaba. Lumalala po itong tensyon sa politika, no? Ang aga pa. Anyway guys, meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Magaganda po yung content natin dito patungkol sa mga nagaganap sa ating mundo. Related po sa propesya na nakasulat sa Biblia. Alright? So hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo yung subscribe. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. So ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.